Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli ko si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, this is the new series which is Praying with Faith. And our scriptures is all about Matthew chapter 8 verse 5 to 10 and my version. When Jesus has entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. Lord, he said, my servant lies at home paralyzed, suffering terribly. Jesus said to him, shall I come and heal him? The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. For for my, for I myself am a man under authority with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ang verse na ito is nagpapakikita ng kahanga-hangaang pananampalataya ng isang Romanong centurion. Kahit hindi siya Hudyo, naunawaan niya na ang kapangyarihan ni Jesus at ang kanyang otoridad bilang tagapagligtas, ang kanyang pananalig ay umantig kay Jesus na nagpatunay na ang tunay na pananampalataya is nakasalalay sa pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa mga pisikal na presensya or ritual. So, ngayon dadako tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is, he seeked the right person. So, sa kabila ng kanyang mataas na posisyon bilang isang centurion, lumapit siya kay Jesus na may kababaang loob. Na alam ni Jesus lamang ang alam ni Jesus Christ lamang ang makakalutas ng problema ng kanyang lingkod. So, ang tunay na pananampalataya is nagsisimula sa paglapit sa tamang persona. Walang iba si Jesus na may hawak ng lahat ng kapangyarihan. So, second is, he believes in Christ's power. So, ang centurion ay nagtitiwala na kaya ni Jesus na pagalingin ang kanyang lingkod kahit sa pamamagitan lamang ng salita. So, ang kanyang pananampalataya sa kapangyarihan ni Christ ay hindi natakot o nagduda, kahit ito ang naging dahilan upang si Jesus ay mamangha at purihin siya sa harap ng karamihan. So, kaya dadako tayo sa ating application. So, yung first application is seek God first. So, sa anumang pangangailangan o suliranin, unahin natin ang paglapit kay Jesus. Huwag tayong umasa sa sarili nating kakayahan o sa mga bagay sa mundo. Sa halip is ipakita ang ating pagtitiwala sa Diyos bilang ating unang takbuhan. So, second is exercise an expressive faith tulad ng centurion. Dapat tayo manalig tayo sa kapangyarihan ng Diyos kahit hindi natin nakikita ang kanyang kilos sa pisikal. So, ang ganitong uri kasi ng pagnanampalataya ay nagpapakita ng ating tunay na pagtitiwala at pagbibigay kaluguran sa ating mahal na Diyos. So, ngayon dadako tayo sa ating discussion which is our last part. And our last part talks about does it mean to have an expressive faith that causes Jesus to marvel. So, yung pagkakaroon ng kahangahangang pananampalataya ay isang pananampalatayang hindi nakadepende sa nakikita o nararamdaman, kundi sa pagtiwala sa otoridad at kapangyarihan ni Jesus Christ. So, tulad ng centurion is ito ay nagpakita ng kababaang loob at paniniwala na sapat ang salita ng Diyos upang gumawa ng himala. So, ang gantong uri ng pananampalataya is nagbibigay kawalhatian kay Kristo at nagiging inspirasyon sa iba. So, yung gantong uri ng pananampalataya is humahamon sa atin na talikuran ng pagdududa at takot. So, dapat natin ipakita na ang ating Diyos ay tapat at makapangyarihan, kaya't hindi na natin kailangan mag-alala o magtanong kung paano siya kikilos. So, sa ating araw-araw na buhay, ang pagpapakita ng ganitong pananampalataya ay isang paraan upang ipakita ang ating lubos na pagtitiwala sa Diyos. So, let's pray na po. Panginoong Jesus, salamat sa iyong walang hanggang kapangyarihan at katapatan.
tulungan mo kaming magpakita ng pananampalatayang nagbibigay kaluguran sa iyo. Tulad ng centurion na nagtiwala sa iyong salita. Lord God, gabayan mo kami na hanapin ka sa lahat ng bagay, magtiwala sa iyong kapangyarihan at ipamuhay ang isang pananampalatayang humahanga at nagpupuri sa iyo. Sa iyong pangalan, Jesus Christ. Amen.